Bro Lyndon. Good evening, bro. Halo bro, maayong gabi sa tanan. Maayong gabi, bro. And it's your turn. It's my turn na day. Ah, Sige. Ay sa. Hello. Klaro kung mga igsoon. Atong tingog diha. Okay lang bro, loud and clear. Sige. Manalangin tayo mga kapatid na masimula natin yung ating gawain sa gabing ito. May ugmaon ng labing gamahanan na mong alahayam ang Elohim na ginasimba sa mga katiguangan, ang Elohim ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Aba, salamat sa laing kahigayunan nga imong gihatag kanamo karong gabi una nga kami gihatagan na sad nimo og panahon nga magtuki diha sa imong mga pulong arong makatabang kanamo sa among pagsunod sa imong kabalauran. Salamat Aba sa tanan nga mga elders nga aniya karon nga magahatag usab og kalamdagan sa among tagsa-tagsa nga pangunahuna nga unta makatabang kanamo sa pagpasabot sa mga pulong o sa topic nga among pag-eskutan karon. Kintanan akong gipangayo pasalamatan diha lamang sa ka banal nga pangalan nga imong gihatag kanamo aron kami maluwas nga pinaagi sa imong bugtong anak Messiah Yahushua. Amen. 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 Ang topic din ako karon mga igsuon kay about sa kuan kaning Tagalog pala no. Sorry. Yung topic ko pala na inihanda ngayon mga kapatid ay tungkol sa bunga ng mababangis na lobo. Para sa akin po ay napaka-importante sa bawat isa sa atin na dapat malaman ang bunga ng mabangis na lobo. Bilang isang tagasunod sa ating Misaya para hindi na tayo malinlang sa mga mapagkunwaring tupa pero mabangis na lobo pala. Alam ko na halos lahat tayo na andito ay mga nabudol na kaya nararapat na taglayin natin bilang isang mananampalataya na dapat mapanuri sa salita na ating marinig at dapat na ayon sa Torah. Sapagkat ang bili ng ating Misaya ay dapat tayo ay mapagmatiyag dahil pumaparito sila or pupunta sila ng nag-aanyong tupa pero sa kaloob-looban ay mabangis na lobo pala. Kaya ating alamin ang mga karakteristik meron sila at mga hint na nasusulat sa scripture dahil sabi sa Matthew chapter 7. Brad Lendon. Na-mute, sis? Okay lang, bro. Hindi naman. Okay lang ba? Sige. Sabi po dito sa Matthew chapter 7. Okay lang, bro? Okay, tuloy. Loud and clear. Okay. Sabi po dito sa Matthew chapter 7 verse 20 na makikilala natin or matutukoy natin sila sa pamamagitan ng bunga. Kaya simulan na natin himayin ang mga nasusulat patungkol sa kanila.
Dito sa Matthew chapter 7 verse 15. Mabasahin ko muna mga kapatid. Tagalog. Matthew. Matthew chapter 7 verse 15. Mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lubong maninila. Ang nagsasalita po dito mga kapatid ay yung ating Misaya na ang kanyang bilin ay mapagmatyag or mag-ingat tayo sa mga propeta na mga mapagkunwari, sapagkat sila ay nagpapakita or hindi nagpapahalata or hindi obvious, ngunit sa kanilang kaloob-looban ay mabangis na lobo pala. Sa verse 16, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Yung pagkaintindi ko dito mga kapatid, yung bunga ay dapat natin talagang makilala, sapagkat yung bunga dito ay mayroong total separation or division, tulad ng light at darkness na hindi po pwedeng magkahalo. Tayo po ay may kanya-kanyang mga interpretasyon tungkol sa bunga ng mga ang mga mababangis na lobo or yung mga bunga ng mga bulaang propeta. Dito sa verse 17, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Latapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Pinagtibay din dito mga kapatid na talagang walang blending yung bunga. Ito po ay tumutukoy sa bunga ng mabuti at bunga ng masamang kahoy. Sa verse 18, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Talagang wala pong halo yung mga bunga na ito. Hindi pwedeng kahit kunti walang halo na na characteristic or tawag dito, identity o ganun. Sa verse 19, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Mababasa din ito sa John 15:16. Sige lang mga kapatid. John chapter 15 verse 16. Sabi dito, ako hindi na kayo tatawag John 15:6. John 15:6 pala. Sorry. John 15:6. Kung sino man ay hindi manatili sa akin ay siya ay matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Ito po yung tumutukoy sa kahoy or sa ay tao na hindi nanatili sa sa will ng ating alayam na siyang matutuyo at titipunin at ihagis sa apoy. Sa verse 20 ng Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 20. Kaya't sa kanila mga bunga ay mga kilala ninyo sila. Inuulit na naman dito na bunga. Ano kaya itong bunga na ating
dapat malaman or ibig ipakaintindi sa mga bilin ng ating Bisaya dito sa mga ating nababasa. Dito sa verse 21 mga kapatid, hindi ang bawat nagsasabi sa akin na Elohim, Elohim ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi lahat na nakakilala o nakaalam sa pangalan ng ating alahayam ay makapasok sa kaharian ng langit. Dito sa verse 22, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Dito po talagang kumikilala at gumagawa sila ng mga akala nila na ikakatuwa sa ating Elohim. Pero dito sa verse 23, at kung gayoy, magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Ito po yung eternal damnation kung saan ang mga tao na akala nila na makapasok sa kaharian ng ating Elohim. Ngunit ang kinikilala nating tagapagligtas ay ang sagot sa kanila ay magsilayo kayo sa akin. Kaya nakakadismaya or eternal damnation po ito. At kung papansinin din natin sa huling phrase or talata dito sa verse 23 na kung saan ito ay ito ang kasagutan sa lahat ng mga bersikulo nating binasa, na itong phrase na kayong manggagawa ng katampalasan, or sa ibang version nito sa English ay ye that work iniquity or workers of lawlessness. Meaning po, itong mga namuhay o isinasabuhay ang paglabag sa kautusan or namuhay sa labas ng hindi ayon sa Torah. Mga taong sadyang nilabag ang kautusan na kahit alam nila, nilabag pa rin or isinasapuso ang paglabag, or sadyang ni-reject or disregard ang kautusan na wala ng balak na mag-submit pa nito. Kaya mga kapatid, ang para sa akin na meaning ng bunga ay yung desire or eagerness or willingness to disobey the law or Torah ng ating Elohim. At yung gusto po niya na desire ay yung desire sa pagsunod, yung pagsasapuso na mula talaga sa kaloob-looban natin. Or ang bunga nito ay ang pagnanais or desire, isa na sa puso, pagkagusto nasa kaloob-looban natin. At tatandaan din natin mga kapatid na ang pagsunod ay hindi makakaligtas sa atin. Ngunit ang pagnanais na sumunod na mula sa ating puso o desire talaga natin or willingness, eagerness ay siyang nagpapakita na tayo ay tumatayo para sa salita ng ating alahayam o sa kanyang banal na Torah. Tandaan natin na ang kautusan ay isinulat na ng ating alahayam sa bawat puso natin. Ito ay mababasa sa
Jeremiah chapter 31 verse 33. Jeremiah 31 verse 33. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kaya pag ito'y nasa puso na yung kautusan, din ito po nahulog siguro ko. Hello mga igsuon. Go, bro, go. Kayo lang, bro. Okay. Pag ito'y pag ang kautusan po ay nasa puso na natin, then ito po ang ating nais or desire. Dahil pag ito ay wala sa ating puso, din ito ay malaking ebidensya na hindi ito ang ating nais o gusto. Sabi nga dito sa Matthew chapter 7 verse 18, wala pong blending. Ang bunga ng pagsunod at ang bunga ng paglabag, tulad ng light and darkness. Puso na hindi nagpapahalaga sa kautusan ay walang nais na sumunod sa kautusan. Puso na sumunod sa kautusan ay walang nais na sumuway sa kautusan ng ating alahayam. Kaya yung desire or yung nais na ating babantayan upang matukoy natin or makilala natin ang mga bulaang propeta or mababangis na lubo ay yung karakter or yung desire nila na paglabag sa kautusan. Dito sa 1 John chapter 3 verse 9, 1 John, sarap ba? 1 John chapter 3 verse 9, whosoever is born of alahayam doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of alahayam. Pag tayo daw po ay muli ng o yung pagpasok po natin sa covenant ay pag sinunod or talagang isinasapuso natin. Hindi na daw tayo magkakaroon ng kasalanan sapagkat ang seed or yung binhi ay nananatili sa atin at hindi na siya makakaroon ng kasalanan sapagkat ang desire na sa kanyang puso ay ang sundin na ang kautusan. Dito sa 1 Peter chapter 1 verse 23, dahil dito sa 1 John chapter 3 verse 9 ay ang sabi ay ang binhi, at titingnan natin kung ano yung meaning ng meaning ng sin ay yung pagkakasala pala. 1 John chapter 3 verse 4. First John chapter 3 verse 4. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Meaning, ang paglabag sa kautusan ay yung sin po. Kaya
ang binhi po na tinutukoy dito sa 1 John chapter 3 verse 9 ay 1 Peter pala po mga kapatid, teka lang ha. 1 Peter chapter 1 verse 23. Yamang ipinapanganak kayo muli, hindi sa bining nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng alahayam na nabubuhay at namalagi. Yung seed po, yung sinasabi dito sa 1 John chapter 3 verse 9 ay yung seed na hindi na yung tinutukoy po dito na seed is yung word na kung saan ito din ang kautusan. Kaya ang bunga na ating na dito mga kapatid, yung babantayan ay yung bunga na hindi nagpapahalaga sa kautusan at pagsasapuso na sumuway sa kautusan. At tatandaan din natin mga kapatid na ang pagsuway sa isang kautusan o pagnanais na sumuway sa kautusan ay ang pagsuway sa lahat ng kautusan. Ito po ay mababasa sa James chapter 2 verse 10. Basahin ko muna mga kapatid ha. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Ang pagsuway po dito na sinasabi mga kapatid ay yung pagnanais na sumuway, dahil mababasa dito na kahit na sumunod sa kautusan, ngunit ang pagnanais na labagin ang kaliliitang kautusan ay yung paglabag sa buong kautusan. Dito sa verse 11, sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Sa verse 11 po mga kapatid ay yung dalawang kautusan dito ay nagre-representa sa buong kautusan. Bali, sinusummarize po dito yung lahat ng kautusan. Ngunit pag nilabag mo ang isa sa lahat ng kautusan, ay nagiging suwail ka sa buong kautusan. Matthew chapter 5 verse 17 to 18. Sayin ko. Matthew chapter 5 17 to 18. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Pinagtibay dito na wala po talagang kautusan or hindi po pinapawalang hindi po nawala ang kautusan dahil sa mga ibang mga nagtuturo na wala na daw ang kautusan. Kaya kung sinasabi nila na wala ng kautusan, matik po na sila ay mabangis na lobo sapagkat yung desire nila ay wala sa pagsunod sa kautusan.
tandaan natin din mga kapatid na hindi na kahit nagtuturo ng kautusan ay magiging lobo din sa mata ng ating alahayam sapagkat ang tinitingnan ay ang puso na sumusunod. Hindi ang pagtuturo. Dahil sa mga sa istorya ng mga eskriba at ng mga pariseo ay sila po ay nagtuturo din ng kautusan. Ngunit sila ay sinuway ng ating Bisaya. Ang mabasa po ito sa Luke chapter 20 verse 46. Chapter 20 verse 46. Mag-iingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahabang damit at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan at mga pangulong upuan sa mga sinaguga at ang mga pangulong dako sa pigingan. Ito po yung tumutukoy sa mga eskriba na kung saan gusto nilang mga greetings ba sa mga at nagsiupo sa mga highest seats sa sinaguga. Ang mga tao na ito ay nagbabasa palagi ng kautusan sa mga sinaguga or yung sa bawat Sabat pero hindi isinasabuhay ang kanilang mga itinuturo about sa kautusan. Sa Matthew chapter 23 verse 1 to 3. Nang magkagayoy nagsalita si Messiah Yahawasyai sa mga karamihan at sa kanilang mga alagad na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipinag-utos at gawin ninyo ay ganapin. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Patungkol pa rin ito sa mga eskriba na kung saan sila po ay nagtuturo ng kautusan. Ngunit yung mensahe dito ay obserbaran or maging mapagmatyag sa kanilang mga utos bago gawin. Sapagkat sila ay hindi gumagawa sa kanilang mga turo or hindi isinasabuhay ang kanilang pagtuturo ng Torah. Sa James chapter 3 verse 1. James chapter 3 verse 1. Huwag maging guro ang marami sa inyo mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo itatanggap ng lalong mabigat na hatol. Hindi po lahat maging guro sapagkat dadaan tayo sa matinding paghuhukom or judgment ng ibang tao. At sa susunod na dito sa verse 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9, ito po yung mga karakteristik ng mga mababangis na lubo na siya ang ating bantayan sapagkat ito ay mga ikinubli ba na mga karakteristik na hindi obvious sa kanilang mga gawa. Mababasa ito sa 2 Timothy verse chapter 3, 1 to 9. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga
panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa alahayag, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat sa mga ito, nanganggagapang sa mga bahay at binibihag ang mga babaeng haling nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nagsisipangaral at kailanman paman ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. At kung paanong si Jannes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Ngunit sila hindi magpapatuloy sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag sa mga yaon. Ito pong mga verses na ito mga kapatid ay yung tumutukoy sa mga ugali or karakteristik ng isang mabangis na lobo. At kinuha ko yung mga iilan lang dito para yung una po ay yung lovers of themselves, yung tawag dito, maibigin sa sarili. Yung mga salita nila or yung mga gawa ay parang hindi selfish, pero ito po ay maniobra nila para sa kanilang personal motives or yung vested self-interest. Yung pangalawa po ay yung maibigin sa salapi. Yung parati na lang yung parang nangailangan ng pera kahit na hindi sinasabi na sa kanila, ngunit at ito'y sa samahan. Pero yung po talaga nila, yung focal point or katuyuan or gusto ba ay yung pera-pera po. Hindi nawawala yun sa kanila. Yung pangatlo ay yung boastful and proud. Yung nagsasabi na siya po ay blessed na dahil sa kanya ay pinapadaan po sa kanya ba yung daw ng alayam. Yung example, yung tingnan nyo ang mga nangyayari sa ating samahan, ang dahil sa akin ay naging mayabong at parang proud po siya ba sa achievement niya. At pang-apat po ay yung abusive. Ito po yung karakter or yung kaugalian ng isang yung batasan ba or kaugalian ng isang magtuturo na tinatago, hindi po inahayag sa karamihan. Ngunit ito po ay kusang lumalabas pag yung gusto nila ay hindi nangyari.
hindi na nangyayari yung mga plano nila sa ano. At papansinin natin dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 5 yung sinasabi na kapangyarihan na having a form of holiness but denying the power thereof, from such turn away. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yung kapangyarihan po or power na sinasabi po dito mga kapatid, yung desire or willingness to live the word as a witness to the world. Yung gawa po nila ba? Yung nagtuturo ngunit hindi isinasabuhay. Mabasa ito sa Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y maging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Ang kapangyarihan po na tinutukoy dito mga kapatid ay yung pagsasabuhay sa mga salita. Tandaan natin na ang pagpupursige na makamit ang ating mga goal, ano bang Tagalog ng goal? Or adhikain ba? Ngunit hindi natin naabot ay hindi nangangahulugan na hindi na natin pinapahalagahan o dinidisregard na natin ang kautusan. Ang pagdidisregard ay ang pagsasapuso at pagsuway sa kautusan. Yung alam na ba natin na mali, ngunit pinipili pa rin ang pagsuway. Kaya ang lahat ng ito ay tungkol sa desire o pagnanais. Pagnanais na sumunod at pagnanais na sumuway ang ating babantayan na bunga. Obedience and rejection sa ating banal na Torah ng ating alahayam. Kahit na anong turo nila na sumunod, pero ang ipinakita nilang bunga ay pagsuway sa salita ng Aba. Kaya ito ang ating dapat bantayan, mabilin ng ating Messiah sa Matthew chapter 7 verse 15 na tayo'y manag-iingat sa mga bulaang propeta na nagsisilapit na nag-anyong tupa ngunit mabangis na lubo pala. At dito sa mga kapatid, yung mga dagdag karakteristik po ng mga bulaang propeta. Mababasa ito sa Ezekiel chapter 22. Ezekiel chapter 22 verses 23 to 28. Ezekiel. Ang salita dito sa verse 23. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Sa akin na nagsasabi, anak ng tao, tinutukoy po dito ng Bisaya, sabihin mo sa kanya, ikaw ay isang lupain na hindi nilinis o naulanan man sa kaarawan ng paggagalit. May panghimagsik ng kanyang mga propeta sa gitna niyaon, gaya ng liyong umuungal na umaagaw ng huli.
Siya'y nangangakmal ng mga tao. Sila'y nagsikuha ng kayamanan at ng mga mahalagang bagay. Pinarami nila ang kanilang babaeng bao sa gitna na yaon. Ang mga saserdote na yaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan na nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o kanila mang pinagmumuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis. At ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat at ako'y nalapastangan nila. Ang mga prinsipe sa gitna niyaon ay parang mga lubo na nangangaw-ngaw ng huli, ng aagaw ng huli upang mga bubo ng dugo at upang magpahamak ng mga tao upang sila mga karoon ng mahalay na pakinabang. Dito po ay isa po itong ito po sa verse 26, mga kapatid, ay babasahin ko ulit. Ang mga saserdote na yaon ay nagsigawa ng pagdadahas sa aking kautusan. Meaning yung mga priest nila ay nilabag ang kautusan. Nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila'y hindi naglalagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o kanila mang pinagmumuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malilinis. Ito yung mga kapatid ba, yung example, imbes na itisting yung mga saserdote na sa kanilang pananampalataya. Example po ay yung yung example na kung ikaw bro ay papakainin ng baboy alang-alang sa iyong kawan, ay kakainin mo pa ba ito? Ngunit dapat na ang sagot nito ay hindi, sapagkat ito ay utos ng alahayam. Ngunit sa kanyang sarili ay sasabihin niyang dapat kumain sapagkat dahil defiled lang naman daw. At bali yung purpose niya ba na itesting yung sa kapatid ay para mapagaan ang kautusan. Ngunit kahit na ito ay kalitliitan na kautusan dito sa James chapter 2 verse 10 na sinasabi na ang paglabag or ang pagnanais na pagsuway sa isang kautusan ay siyang sumusuway sa lahat ng kautusan. At dito sa second phrase ay ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Ito yung yung ikinubli ang aking mga mata sa aking mga sabat. Ito yung alam na niya ang tunay na araw ng Sabat, ngunit ayaw niyang tanggapin sapagkat ayaw niyang mahigitan sa iba. Kaya ipagsasunod taon na lang daw po. Kaya nalapastangan. Kaya ang ating alay ay nalapastangan sa gitna nila, tulad na lang ng pag-uupir ng hayop na hindi na sana dapat. Next verse po mga kapatid ay Zephaniah chapter 3
verse 1 to 3. Zephaniah chapter 3 verse 1 to 3. Sa aba niya na mapanghimagsik at nadumihan ng mapagbigating kamay. Siya hindi sumunod sa tinig. Siya hindi napasaway. Siya hindi tumitiwala sa Panginoon. Siya hindi lumalapit sa kanyang alayam. Ang mga prinsipe niya sa gitna niya ay mga liyong nagsisiungal. Ang mga hukom niya ay mga lubo sa gabi. Sila'y walang inilalabi hanggang sa kinaumagaan. Ito yung karakteristik na bantayan din natin sa isang tagapagturo na yung she or he received not correction. Hindi tumatanggap ng correction. Ano sa Tagalog yung correction? Basta ayaw tumanggap ng correction sa ibang tao. Kaya nagpapatunay na yan ay mabangis na lubo. Sa Mark chapter 10 verse 42 to 45. At sila'y sa verse 42, at sila'y pinalapit ni Messiah Yahweh sa kanya at sa kanila'y sinabi, nalalaman ninyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hintil ay nangagpapanginoon sa kanila at ang kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ito po na verse mga kapatid na dapat natin maintindihan na ang isang leader o isang pastor ay dapat hindi magsasabi na kung sino man yung under sa kanya or yung sa kanya mga nasasakupan ay mag-submit ng authority sa kanya. At sa next verse mga kapatid, sa mga hint na paano na natin malaman ang mga bulaang propeta o mga mababangis na lobo. Sa 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16, 17. Sa verse 15 ng 2 Peter chapter 3. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating alakayam ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain na isinaysay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikakapahamak din nila. Kaya nga mga minamahal,
Yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito ay magsipang ingat kayo. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Ito po yung hint na kung saan yung mga bulaang propeta ay ni-reject or hindi kinikilala si Apostol Paul. Matik yun na isang mabangis na lobo sapagkat ang ating butihing apostol ay pinagkalooban ng diwa ng ating alahayam na kung saan pag ikaw ay hindi masugid na pinag-aralan ang mga ito ay hindi natin maintindihan. At ito din ay nalalaman din ni Apostol Paul na darating talaga ang mga mababangis na lobo. Mababasa po ito sa Acts chapter 20. Yung paglisa ni Paul na talagang may darating na mga mababangis na lobo. Acts chapter 20 verses 29 to 32. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang mga dala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Sa verse 31, kaya nga kayo'y mga puyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. Sa 32 po ay at ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa alahayam at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Alam po ni Apostol Paul na darating talaga ang mga mabangis na lobo na mga hindi magpapatawad sa kawan, yung mga mapagmataas na kaugalian, nanghuhusga na walang at alam po ito ng ating Apostol Paul sapagkat alam niya ang kasulatan ng mga propeta na mababasa ito sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9 na yung what has been will be again and what has been done will be done again. Kaya malalaman natin yung mga katangian o mga karakteristik ng mga mabangis na lobo. Dito sa John chapter 10 verse 11. Saan ba ni? John chapter 10 verses 11 to 13. Sabi dito ng Messiah, sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd ay sa Tagalog pala.
Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Sa verse 12, ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lubo at pinapabayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinapangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Ito po ay tumutukoy sa kaibahan ng mabuting pastol at yung bayaran na bayaran na nagpapastol-pastulan na nag-aangkin na may ari ng mga tupa, ngunit hindi pinapahalagahan ang mga tupa, pinapabayaan lang at walang kaya nagkawatak-watak ang kawan. Kaya po sa pagtatapos mga kapatid na atin pong malalaman na ang isang mabuting pastol ay nagtuturo sa kaibahan ng malinis at yung marumi at klarong nagtuturo sa pag-obserba ng at nagpapahalaga sa sabat ng ating alahayam kasama na ang lahat ng kapistahan. Ang mabuting pastol ay nagproklama sa lahat ng katotohanan at pinupursigi sa kanyang sarili. Kaya sa na ito mga kapatid, sa pag-aaral na ito ay yung desire po ng paglabag ng kautusan ang siyang bunga ng mababangis na lobo na kung saan ay ating bantayan ang sa ganun ay hindi na tayo malingla or mabudol pa ulit. Desiring to yung pag-desire po sa paglabag sa kautusan ng ating alayam, ayon po ay yung bunga ng mababangis na lobo. At ang sa puso o yung pagkagusto na sumunod sa kautusan ng ating alahayam, ayon po ay yung putas na gusto niya sa atin. At yan lang po at magandang gabi sa lahat. Salamat. Yada. Salamat bro. Amen. Yada bro. Abig lubo day oy dagana. Yada. Paminaw na bro. Paminaw na bro. Yada. Bro, Wala kasi Lindong. lubo din bro. Wala da bro. Wala da napita bro. Atong tanawon diri sa playlist na to ba? Sa playlist. Sino na participants. Wala. Okay bro. Magkuhan sa ta, O sa mag-closing prayer o mag-Israel caution. kusing prayer sa ta. Gampo ta maigsoon. Mahigugmaon og dalaygon nga Elohim. Salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mensahe na aming napakinggan tungkol sa palatandaan bilang babala sa bawat isang mananampalataya o sa magiging palatandaan sa mga hindi tunay na lingkod, mga huwad na nagpapanggap, pakunwaring mga alagad, ngunit hindi. Salamat Aba at kami po ay nai-guide mo upang malaman ang mga
palatandaan sa isang nag-aanyong tupa na mababangis na lubo pala. Salamat Aba Elohim, at ang bawat isa sa amin ay ginaid mo upang hindi mapunta sa tiyak na kapahamakan sa mga maninila na lubo. Aba Elohim, hinihiling po namin na maging ang bawat isa sa amin ay maging matalas ang pangamoy at maging mapagmatsyag sa lahat ng panahon upang wala ni isa sa amin ang mapapahamak at hindi kami makakakain ng nakakalasong mga salita na maging magdahilan upang ang aming mga espiritu ay maging defile. At Aba, salamat po sa lingkod mo na ginamit mo sa gabing ito, nakapag-prepare ng topic upang aming mapag-uusapan sa gabing ito. Aba Elohim, at nakikita mo po ang aming mga damdamin, ang aming mga pag-iisip. Patawarin mo po ang pagkakamali na iyong nasusumpungan na hindi kaya-aya sa iyong mga mata. At kami po ay humingi sa iyo ng patawad at ihayag mo po Aba ang iyong kalooban na aming malalaman upang maging maitama namin kung mayroon mang mga hindi kaya-aya sa iyong harapan. At paalalahanan mo ang bawat isa na kung sakali man ay maihakbang namin ang aming mga paa doon sa pagkakamaling gawain, ay maanuhan mo po kami, maabisuhan mo po kami Aba, dahil ang aming layunin at ang aming hinahangad ay ang papurihan ka at sundin ang iyong kalooban. Ang lahat ng ito Aba, papuri, pagsamba, pasasalamat at mga dinadalangin namin ay hinihiling namin sa iyo sa nag-iisang dakilang banal na pangalan mo na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong nag-iisang anak, Misaya Yahweh Shai HaMashiach. Amen. 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 Sister, Amen. Wala ang Diyos pero na. wala man. I-off ko na ha, record.